Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joy ito at kayo'y nakikinig at napapanood ninyo ang karaoke at katotohanan. Aawit muna tayo ng isang worship song para sa Diyos sa buhay. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord,
Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, itong yung kapatid na si Brother Joe. At magbabahagi muli ako ng salita ng Panginoon. At sapagkat sa aking pagkakaalam at sa aking pagkakaunawa sa banal na kasulatan, tayo ay nasa last days na. Whether we deny it or we affirm it, we are living in the last days. This is the atomic age, nuclear age, at whatever age na darating na ginagamit ng mga scientific community. We're heading to destruction ng earth. But the Bible says na ang Panginoon ay may nakalaan sa atin na new heaven and new earth. Ang aking tatapik ngayon na ibabahagi sa inyo sa sandaling ito ay the messenger of truth. Maraming nagkalat sa buong mundo, kahit sa ang sulok ng buong mundo, na sinasabi nila na sila ay ang messenger, sila ang isinugo, at sila na rin daw ang itinalaga, at sila na rin daw ang Son of God. We know that's not true, sapagkat ang sino mang dumating pa at nagsabing siya ang messenger, Son of God o anak daw ng Diyos, ay alam natin na yun ay mga false prophets. Si Jesus Christ lang ang bigatin Son of God, born of a virgin, at siya lamang ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang sinabi niya na ganap na, at wala nang darating pang ibang Kristo na maaring pumalit sa Kanya, sapagkat siya lamang ang nag-iisa na bugtong na anak ng Diyos na buhay. Dito sa Acts chapter 18 verse 1 and 4, makikita natin dito na si Apostle Paul, kung mababasa nyo ang kanyang biography, ang kanyang buhay, siya po ay kahanga-hanga at ibinigay niya talaga ang buhay niya at the best ng buhay niya sa Panginoong Jesucristo. He knows all about laws, batas ng Jewish law, and he learned yung mga doctrines ng Jewish law, ng Hebrew words, Hebrew Bible. He learned under the guidance of Gamaliel. Dito mababasa natin dito, si Apostle Paul, kung babasahin natin yung Bible sa chapter 18 verse 1 hanggang 4, ito ay napakarami na, pero napakaraming babasahin, pero ang gagawin ko ay i-itemize ko na lang para unti-unti nating maunawaan at makita. Pero bago yon ay babasahin ko muna yung cross verse ng tinatawag na 1 Corinthians 9 9:1 and 18, chapter 9, verse 1 hanggang 18. Ito'y mahaba rin, pero ang gagawin ko ay itong cross verse ko para sa oras na to. Acts chapter 18, verse 1 hanggang 4, at saka yung 1 Corinthians 9, 1 and 18. Na kung babasahin natin yon ay mahaba talaga. Kaya i-itemize ko ang bawat talata na yun. Makikita natin sa Acts chapter 18, verse 1 hanggang 4. Sa verse 3 ng Acts 18, verse 3, si Apostle Paul as a tent maker. Ang skill niya ay gumagawa siya ng mga tent, yung mga tolda, para bubong. Parang camping tent, yung mga ganon. At sa cross verse na 1 Corinthians 9:1 and 18, may pinaliwanag rito. Sa chapter 9 verse 3,
Sinabi ni Apostle Paul, "My defense to those examine me is this." May mga tao na nagtatanong kay Apostol Pablo. Akala nila si Apostol Pablo ay nagpayaman sa pamamagitan ng Biblia o Gospel. Yung mga hindi tunay na nakakakilala pa sa kanya, o yung merong mapaghinalang tingin at pakiramdam kay Apostol Pablo. Apostle Paul is a great apostle, the last and only apostle na great. He was the last one na apostle na inappoint ng Panginoon Kristo. The rest na mga nagpapakilalang apostle ngayon sa mga iglesia nila o mga churches nila o mga ministry nila, they were fakes apostles. They were fake. Hindi sila apostle na. Ano lang nila yon, yung self-made na title. Si Apostol Pablo, tandaan nyo, siya lang ang last apostle. Wala nang darating pa. Apostle Paul, he is the messenger of truth. Ang sabi niya sa chapter 9 verse 3, "My defense to those examine me is this." Yung pinaliwanag niya na yung mga ibang alagad ay may karapatan silang kumain at may karapatan sila sa mga bagay na yun dahil nangangaral sila. Pero si Apostol Pablo ay ibang sinabi niya. Sa chapter 9 verse 3 and verse 4. Sa verse 4 sabi, meron din siyang right to eat and drink and access for foods. Verse 5, yung mga ibang alagad din, they take along a believing wife, as seen from other apostles, tulad ng mga kapatid ni Jesus Christ, yung mga anak talaga ni Mary at ni Joseph, nakasama nila yung mga asawa nila sa pangangaral. At si Cephas at si Pedro na merong asawa. Tandaan ninyo, si Pedro, si Peter, tawagin na nating Saint Peter, tawagin na nating first pope ng Roman Catholic Church, meron ng asawa. At hindi na binanggit kung ilan yung mga anak. Di ba yung mga pope ngayon ay hindi nag-aasawa? Pero kung kinikilala nyo si Pedro bilang pope, na apostol at pope, may asawa ho siya. So dito makikita natin dito na yung mga alagad na yon na nangangaral, may access sila sa food, yung tumatanggap sila ng binibigay ng ibang mga tao, ng mga mananampalataya. Pero dahil nangangaral sila, dumarating sila sa mga lugar na pagpupuntahan, dadalhan sa kanila ng Jerusalem Church sa iba't ibang lugar, dun sa Asia Minor, now Turkey, at maging sa Rome. So doon, siyempre, natural, pinaghahandaan sila. Pero once in a lifetime yun. Pero hindi talaga sila, yung mga alagad, hindi talaga sila kumukuha ng anumang sa pananalapi sa mga tao para yun ang ikabuhay nila. Hindi ho talaga. Kaya pakinggan nyo to, yung mga pastor. Maaring i-share nyo to sa mga pastor. Alam nila yan. Alam nila na nakasusulat niya, pero pikit ang mata nila. Pikit ang mata nila pag nababasa na nila itong mga isinulat ni Apostol Paul. Tsaka ng Panginoon Kristo. Pikit ang mata. Sarado mata, blindfolded. So dito, kahit daw yung mga sundalo, verse 7, a soldier in a war zone, as vineyard workers, as shepherds of flock, na nakakainom ng mga milk ng mga flock nila, na ginagatasan nila. Sa verse 10, yung mga, sa verse 7 na yon, yung mga binanggit na yon, ay may karapatan silang kumuha. Kasi yung mga, alam nyo kapag kayo ay farmer, o yung nag-aalaga kayo halimbawa ng mga puno na mayroong bunga, halimbawa strawberries, o kaya cherries, yung mga ganon. Marami dito nyo, yung mga nagtatanim sa mga sa mga farm nila. Yung mga binebenta ng mga Mexican sa mga karsada, yung mga ganon. Makikita nyo sila, may payong na malaki. Yung mga nag-aani nun,
tinitikman nila yon kung matamis. Kumakain sila, pero hindi para kainin lahat. Titikman nila yon kapag medyo maasim to, lalampasan nila yon. Parang ano yun, mababang uri yon. Yung mga matatamis lang kinukuha, kahit yung mga ubas, ginugupit nila tas titikman kung pwede nang i-harvest. Kahit yung mga gatas ng mga baka na tinetend nila, yun ay sinusugan nila, tapos gagatasan nila. Pagkatapos nun, kasi para malaman nila yung quality. Pero dito yung mga sundalo din, sino sa mga sundalo ang pinadadala sa sarili niyang expenses? Di ba wala? Bibigyan sila ng provision. Yung mga backpack nila, lalagyan ng mga... Sa modern time. Sa mga hindi nakakaalam sa akin, nung nandun ako sa ganung trabaho pa, nasa military ako, yung mga backpack namin, sea bags, mga backpack na ganun, pinupuno ng provision yun. Meron ako mga provision doon, mga MREs lahat. Kasi nandun kami sa gera. Lalagyan yun lahat. May mga provision ako lahat, may mga ammunition dito. Kaya mabigat na sa mga 60 pounds ang binubuhat ko. Tapos yung mga helmet pa, tsaka yung mga bulletproof vest. So lahat, kompleto kami. Bago kami umalis, kompleto. Merong tubig, yung ganyan. So hindi namin mapoprovide yun kasi wala kaming time na i-provide yun. Kaya meron mga provision na binibigay sa ganong pagkakataon lang. Pero pag uwi namin sa mga bahay namin, hindi na namin matatanggap yung laging ganon. Doon lang sa time na yun, na meron kang mission. Kahit yung mga vineyard workers, yung mga nagtatrabaho sa mga ubasan, ganon din. Gugupit sila ng ubas sila, titikman nila, nakakakain sila, tinitikman nila. So yung mga privileges na ganon sa kanila, hindi pang araw-araw, hindi kinabubuhay nila. Hindi nila ginagawang negosyo. Yun ang kakaiba nun sa panahon noon at ngayon. Sa verse 10, sinabi ni Apostol Paul, the true spiritual workers for the Lord, as farmer, he who plows should plow in hope. Yung mga magsasaka, yung naghuhukay ng lupa, yung para pagtaniman. As threshes, yung mga gumagapas, nagha-harvest. As threshes in hope should be partaker of this hope. Sa pag-asang ito, di ba? Nagiging partaker sila sa pag-asa. As spiritual workers, sa mga spiritual na manggagawa, hindi sa unang mga binanggit ko na siyang pinakatrabaho nila. Sa verse 11 ng ng 1 Corinthians chapter 9 and then verse 11, makikita natin doon kung babasahin ninyo, Paul's total rejection of insinuation. What is insinuation? Ang sabi ng dictionary is a suggest or hint for gaining financial or material things and favors in an indirect and unpleasant way. At ang tawag dito ay slide oneself slowly and smoothly into a position. Unti-unting ginagapang yung position na yung pag nandun na siya, sanay na siyang manglangis. And then they gonna take away the money from the people. Kukunin niya. They gonna take the money from them. So ganun ang ibig sabihin nun. But Apostle Paul sa verse 11, he rejected it. Kung mababasa ninyo. Yung ganong klase na magiging attitude niya as a preacher, as a messenger of faith and of truth ng Panginoon. Sa verse 12, sa letter B, Paul said, nevertheless, we have not used this right. Hindi niya ginamit yung right na yon na he can eat and drink without paying it. Yung iba pa mga bagay na unang nabanggit. He doesn't even collecting money through tithes, offering, love gifts, pledges, on any other na ginagawa ngayon ng mga
present-day preachers na nangangaral at ginagamit na dahilan ng Biblia just to gain money sa mga tao through tithes and offering na alam natin na hindi tinuro ng Panginoon Kristo at hindi pinayagan ni Apostol Pablo ito na mangyari habang siya nagmi-ministry. Paul said, "Nevertheless, we have not used this right to receive wealth, tithes, offering, love gifts, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ." Pinagtiisan nilang lahat para hindi sila maging hadlang sa mabuting balita ng Diyos o gospel o ministry niya na mangaral sa mga tao. Alam natin na gumawa ng maraming himala si Apostol Pablo sa mga kamay niya, nang ilayan siya yung mga kamay niya sa mga tao. Kahit yung apron daw ng damit niya, hahawakan lang ng mga tao, gumagaling sila sa mga may sakit according to Acts chapter 19 verse 12, pati sa verse 11 ng Acts 19. Apostle Paul, dahil hindi niya ginamit ang anumang authority na makakuha ng mga financial support sa mga member niya o sa mga tao na yon, because Apostle Paul, he is working or he make a living as a tent maker. Ayun ang occupation niya by day. By day, he worked as a tent maker. Occupation niya yon, to provide and to support himself. At nakilala niya rin si Aquila na isang Christian, na isang tent maker. They both joined together and worked together as a tent maker na kanilang occupation by day, and by night they preaching the gospel doon sa lugar na kinalalagyan nila. Acts chapter 18 verse 3. That's why Jesus said in John chapter 6 verse 27, "Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life." Yung ginagawa ng mga preacher ngayon, hindi lang sa mga born again fellowship na mga preachers ngayon, yung mga nagkalat, they're using the Word of God as their source of income. Kaya bakit lagana pa rin ang kasamaan sa bansang Pilipinas, criminality? Because people they were na-stumbled sa kanila. Isipin nyo yung mga preachers, sila pa yung maraming pera kaysa sa mga member nila. Sa alata namang na-garnered nila yung pera through their lies, kasinungalingan about tithes, offering, love gifts, and pledges. Prove me I'm wrong. Kayo mga kapatid, prove me. Di ba yumaman sila ron? Saan nanggaling yung pera nila? Minana ba nila kung saan yon? Hindi. Kasi ang katuwiran nila, iniwan ko yung trabaho ko para sumunod sa Panginoon. Natural, kinakailangan meron ako mapala. Did Jesus Christ said na iwanan mo yung trabaho mo? Yung trabaho mo dati, kung ang trabaho mo, isa kang prostitute, isa kang gang leaders, isa kang kidnap for ransom leader, at na-born again ka, naging Christian ka, natural, iwanan mo yun. Sapagkat sooner or later, bullet will gonna hit your head. That's the price you're gonna get. Sinabi ng Panginoon na, "Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life." John 6:27. Kayo mga preacher, huwag kayong magngangaral dahil lang para magkaroon kayo ng food security sa pamilya nyo. Yung education ng pamilya nyo, ng mga anak nyo ay manggaling sa pagbibigay ng mga tao. That's not fair. Sapagkat you're using the Bible, you're using the Word of God to gain wealth, and you destroyed the faith of other believers. Na alam natin, nang sabi ng Biblia, ang sino mang pinagmumulan ng kasalanan, ay mabuti pang talian siya ng lubid sa leeg at yung lubid itali sa malaking bato at ihulog siya sa dagat. That's what Jesus said. I can do it for you if you want to volunteer. Na kayong mga pastor na nangangaral, nangunguha ng pera sa mga tao, hindi naman ang itinuro ng Panginoon eh.
If you wish, I can tie a rope sa leeg nyo, tatay ko pa sa semento, itatapon ko kayo sa dagat. Makikita natin dito na sa 2 Corinthians chapter 6, verse 3 hanggang 10. Initemize din ni Apostle Paul, we give no offense in anything. Hindi sila nananakit ng damdamin ng mga mananampalataya. Si Apostol Pablo, he's an apostle. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. Para hindi masisi yung ministry namin, sabi ni Apostol Pablo. Hindi ba pag-o-offense yon, pananakit ng damdamin ng ibang tao yon? Ikaw na preacher, you should preach the gospel, pero nagpayahamang ka. Nagkamal ka ng maraming lupain dahil nabola mo yung may-ari ng lupa, kinakailangan ibigay mo sa Panginoon yung lupa na yan. Pirmahan mo to, sister, kapatid. Ginawa niyong tanga yung mga tao, kayong mga born-again preacher, kayong mga nasa tinatawag na mga prosperity gospel ministry, yung mga preachers na yon. Puro prosperity sinasabi nila eh. Puro material things, puro earthly things para makamit nila daw ang pagpapala, magbigay na magbigay. Sinabi ng Panginoon na in this world you have tribulation. Naalala ko nung ako estudyante pa sa Philippines. Sakay ako ng jeep. Kasi hindi ako nagsusuot ng magagara. T-shirt lang, kahit nga may butas, okay lang. Ano man sabihin sa akin ng mga tao na ganyan ka magsuot na ganun? Kasi pag nagsuot ako ng matinding suot, kahit mumurahin lang, akala mo isa akong assemblyman, isa akong senador. Nagbibiro lang ako. Pero hindi ko ginagawa yon. Nagsuot lang ako ng t-shirt. Tinitigan ako mula ulong ng paano isang born again daw kasama sa isang, kasi kilala ako eh. Kasi nagpe-play ako ng musical instrument. Siyempre nasa stage ako, nagpe-play ako ng bass guitar, lead guitar, ganun. Ay brother, sabi sa akin, brother, alam mo, pag nasa Panginoon ka, pagpapalain ka, anong palagay niyo sa akin? Wala ako sa Panginoon. Nakabihis lang ako ng medyo madumi, kasi pumunta ako ng palengke, no, inutusan ako. Siyempre, mag-jeep ka lang, di ba? Dala mo plastic, ganun. Hawak mo plastic, may dala akong mga isda, ganun. Sabi pa naman sa akin alam mo, walang problema sa Panginoon, pagpapalain ka. What in the world? Tatawa-tawa lang ako. Ito mga to, nabubuhay to sa gusto nila matanggap nila yung pagpapala, yung blessing, earthly things, matanggap nila na meron silang ganito, meron silang ganon. Hindi sila magtatrabaho nun Gusto lang nila nakaupo, Lord, sana dumating yung 1 kilong bigas dito, 1 sakong bigas. Yung mga ganon sila. Meron ng ganyan nangyari. Eto, narinig ko lang to sa isang nagkwento. Sabi niya, nagbigay siya ng 1 sakong bigas. Yung sa mag-asawang, yung born again daw, born again. As in born again. Hindi nagpasalamat sa kanya. Nagpasalamat, Lord, thank you, Lord. Hindi nagpasalamat. Ang sabi ngayon nung nagbigay, na sa akin hindi nagpasalamat, hindi naman si Lord ang bumili ng kundi ako. Sinabi, ginamit ka lang ni Lord para dal niya. That's a lie. That's a lie. Binigay sa'yo ng tao yon, you have to say thank you. Kasi kung bibigyan ka ng Diyos ng 1 sakong bigas, ibubuhos siya mula sa ibabaw ng ulo mo, sa kisame mo, baka ibagsak niya sa ulo mo. Ito, dinala pa, nasa malayo pa siyang lugar, dinala doon para bigyan siya. So makikita natin dito, baliko utak na nga pala, pastor nga pala yung lalaking asawa ng kakilala ko. Pastor pala yun. Makikita natin ganon. Halimbawa ko, bigyan ako. Ang sasabihin ko, maraming salamat, pero okay ba sa ito na binigay mo sa akin to? Pwedeng share ko sa iyo. Hati na lang tayo rito. Magpapasalamat ako. Hindi ko magpasalamat man ako sa Diyos, sa puso ko, thank you Lord. Ito hindi. Thank you Lord. Hindi nagpasalamat doon sa isa na nagbigay talaga. So dito sinabi nga, we give no offense in anything, that our ministry may not be blamed.
But in all things, we commend ourselves as ministers of God, in much patience, in tribulations, in needs, sa kahirapan in distresses, in stripes, in imprisonments. Nakukulong pa sila, yung mga alagad. Yung si Apostol Pablo. In tumults, yung kaguluhan, itong matindi highlights ko. In labors, sa pagtatrabaho. Nagtatrabaho sila. Si Apostol Pablo, kahit siya'y apostol at preacher at messenger of truth. In labors, sa paghahanap buhay. In sleeplessness, in fastings. Ay, sasabihin ko nga sa inyo, pag sinabing fastings, ito yung mga pamilya ng mga preachers, kasi napuna ko sila Ang sasarap na pagkain ng mga yan. Ang dami. Kasi inimbitahan ako isang beses, hindi lang isang beses, maraming beses. Ako siyempre, hindi ko pa alam yung kara nila, yung karakas ng mga ugali nila. Ang dami. Walang trabaho yung pastor kasi doon lang siya. Ay magtrabaho, laki na katawan Ay dami pang anak. So, sarap na kinakain. Siyempre, yung mga bigay ng mga sa mga fellowship niya yon, yung mga bigay. Doon sila nakakakain. Alisan ninyo ng tinatawag na financial ang mga yon dahil nakakakuha sila sa tithes and offering, love gifts, pledges, at meron pa tinatawag na mission, yung mga ganyan. Alisan ninyo. Hindi mangangaral yung mga yan. Ako mangangaral pa rin ako, hindi ko tinataas sarili ko. Dahil wala naman ako tinatanggap, wala naman ako tinuturo tithes and offering. Dahil I don't believe in those. Dahil hindi tinuro ni Jesus Christ. Kapag hindi tinuro ni Jesus Christ, hindi rin tinuro ng mga apostol, hindi ko rin ituturo. What I'm gonna do? I'm gonna find a job and work. Isipin nyo, doon sa trabaho na yon na marangal na matatanggap mo, you can share the gospel too sa mga nasa paligid mo. And then, meron ako pang, tulad dito, may pinambili ako. Kasi nagwo-work ako. Dito ko na binabasa yung Bible, dito ko na binabasa yung preaching ko, nandito na, naka-record na. So dito, makikita natin dito na nagtatrabaho sina Pablo at yung mga apostol. At sinabi niya, in labors, in sleeplessness, in fasting, by purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God. Yun ang kanilang mga naranasan sa Panginoon sa spiritual na paglilingkod nila sa Panginoon. Sabi pa nga ni Apostol Pablo sa mga Corinthians, kasi mayayaman yung mga Corinthians, pero hindi niya hiningian ng pera. Hindi nagpayaman sa Apostol Pablo hanggang sa siya'y makulong. Noong mga 60 AD hanggang 68. 1 Corinthians chapter 4 verse 10 hanggang 12. Ang sabi niya, we are fools for Christ's sake. Kami mga mangmang dahil kay Kristo. But you are wise in Christ. Tinutukoy niya yung mga taga-Corinthians, yung mga mananampalataya, member, o yung mga Christians doon na natuturuan niya ng gospel. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are distinguished, but we are dishonored. To the present hour, we both hunger and thirst. And we are poorly clothed and beaten. Isipin nyo hanggang sa ang mga tagasunod niya at tagasunod ng Panginoon so Kristo, mga Corinthians, sila'y mayayaman, honored. Ano sila? Yung honorable sila, distinguished. Malalakas sila. Sumantalang si Apostol Pablo, he is so weak, dishonored. Up to the present hour, he said, we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten. Ito ang tunay na mangangaral. Ito ang tunay na pastor.
Ito ang tunay na lingkod ng Diyos na ipinadala niya sa sanlibutan para mangaral sa atin dito. Pinadala niya sa bawat bansa. Ang isang pastor, ang sabi ay, until now, nagugutom. Hindi niya maalala kung siya maghahagilap ng pagkain. Subalit, ang sabi rito ay siya'y nagtrabaho siya. Ang mga kasuotan niya hindi magagara. Hindi mamahalin, hindi mga terno yung Amerikana. At sila ay nabubugbog pa. Even though sila ay tinawag yung mga apostol na yon, through Apostle Paul, dahil sa preaching niya, sa Acts chapter 17 verse 6, tinawag yung mga Christian noon, especially yung mga preachers noon, those who turned the world upside down. Ito yung mga tao na sabi, ito yung mga Christian, ito si Paul. He is the one who turned the world upside down. Isa siya sa mga nag-turn the world upside down. At hindi lang yun. Makikita natin dito na poorly clothed siya, beaten, and homeless. Walang bahay. Tingnan niyo yung mga preacher ngayon. Kalalaki ng bahay. Secured na yung family niya. Sila na nag-ahari doon sa fellowship nila. Sapagkat naging bread and butter na nila yon. Alam natin na mali. Tandaan niyo yung pag mali, hindi pwedeng maging tama. At yung tama, hindi pwedeng maging mali. What is right is right, what is wrong is wrong. Hindi pwedeng ipilit na kung mali ka, ay baka pwedeng itama natin to. In the first place, yung mga binasa ko na to, ito ay patungkol sa mga gustong mangaral. Kung mangangaral ka, hindi mo gagawing bread and butter ang Bible o ang pananampalataya o si Kristo mismo dahil nanganganib ka sa apoy ng impyerno. You're going to hell. That's your price at the end. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians, yung mga salitang mga sinabi niya na sila ay, and we labor, ang sabi ng verse 12, homeless. Verse 12, and we labor working with our own hands. Nagtatrabaho siya, si Apostol Pablo, tsaka yung ibang mga nananampalataya na nangangaral ng salita na Diyos na kasama niya. And we labor working with our own hands, being reviled. We bless, being persecuted, we endure. We defame, we entreat. We have been made as filth of this world. Ang turing sa kanila, basahan. Basahan, hindi mukhang kagalang-galang. Pero tingnan niyo yung mga preacher ngayon. Yung mga suot nila, talagang daig pa yung daig pa yung a-attend ng Senate hearing Nakita ko sila. Kahit yung mga pagmamukha nila, maasgad. Ako nga, pangit na nga Sila pag nakita mo talaga, napakapangit pa rin. Pero dahil nagbibihis sila ng ang daming bling-bling, meron pa nakalagay na gold dito na Ang tanong, saan galing yun? Yung pinambili nila. Sasabihin nila, bigay sa akin ni Lord. You're right. Paano manggagaling kay Lord John? Marunong bang mag-shopping ang Lord doon sa mall para ipili ka? Ikaw ang pumili nun. At yung pera pinambayad mo doon, ay yun yung galing sa mga binibigay ng mga tao sa panloloko nila, sa tithes, offering, pledges, love gifts, mission. Tsaka meron pang yung sariling ang daming koleksyon, ang dami. Kaya kita nyo, yung mga member nila may hirap.
Yung sinasabing, ang magtanim ay aani. Kinakailangan magsabog ka daw muna ng binhi para tumubo at umani. Until now, nakatunga nga sila. Kaya tayo yayaman, mga anak? Sana matagal ka ng mayaman kung hindi mo binibigay yung pera mo doon, na alam mong sila naman ang gumagastos doon, gumagamit ng perang binigay mo. Kaya makikita natin dito, sina Apostol Pablo, being persecuted, but they endure it. Being defamed, we entreat. We have been made as filth of this world, the obscuring of all things until now. Until now, pinahirapan sila. Inaalimura. Itong tunay ng mga preachers. Hindi yung preacher na nagtatago. Sa Philippines na may nabalita ako dyan na yung sinasabi ko lagi na nagtago, siya raw yung anak ng Diyos. How that happened? Makikita nyo sa census, sa birth certificate niya kung sino nanay at tatay niya. Pa-DNA nyo pa. Hindi siya anak ng Diyos. Nung si Jesus Christ, inaresto, yung aarestuin siya, nandun siya sa Gethsemane, nanganalangin, pagkakataon niya na nga magtago eh. Pero hindi siya nagtago. Nagpa-aresto siya, kahit illegal arrest. Eto, mayroong warrant of arrest eh. At mayroong pang kaso dito sa Amerika, ma-extradite siya, sabi ko sa inyo, pagka nahuli na siya ron. Ikukulong siya rito, isasama siya doon sa mga, alam nyo, yung mga prisoner. Doon siya makakakita ng mga salami, kung tawagin dito. Yari siya dito. Kaya nagtatago. Dahil sa criminality na ginawa niya, kasalanan, nakakita natin, bakit maraming Pilipino ang nadadaya pa o nagogoyo ng ganun? Meron lang tumayo, ako ang anak ng Diyos. Maniniwala ka, show me your birth certificate, man. If you're the son of God. Makikita yun nandun. Kaya palilibre kita ng DNA. Sasabihin ng iba, di ba? Malaman kung sino yung magulang mo. Ito mga kapatid, kaya maraming may hirap na Pilipino ay dahil nagpapaloko kayo. Huwag kayong masasaktan. Pag sa spiritual kasi, kapag wala kang alam, matatakot ka, akala mo, yung nagsalita sa'yo ay, siya na nga yung ano, baka hindi tayo pagpalain, baka sumpain tayo, sumunod na lang tayo. Kaya minumulat ko kayo. Ang tunay na mangangaral, hindi nagpapayaman. Yung mangangaral, magtatrabaho siya, meron siyang tinatawag na na sa umaga nagtatrabaho siya, day job kung tawagin. At kung wala na siya sa work niya, that's the time na nagpipreach siya ng gospel. Kapag day off niya at kapag tapos na siya magtrabaho. Yun ang tunay na mangangaral. Hindi niya iaasa ang kanyang sarili sa ibang tao. Ngayon yung mga tao na yon na member niya, kung gusto nila makatulong sa pagkapalaganap ng gospel, ang sabi, kinakailangan tulungan nyo yung mga naghihirap, yung mga pulubin, yung mga bata na wala ng mga magulang, mga orphan, at saka yung mga matatanda na wala ng maasahan. Sila ho talaga yung inalala ng Panginoon. Kasi si Mary na kanyang ina ay naging widow. Kasi hindi na nabanggit si Joseph na asawa ni Mary. Doon sa Bible, sa mga panahon na yon, maaaring namatay na siya. So widow, kaya inalala ng Panginoon na yung mga orphan ay tulungan ninyo at saka yung mga widow. Hindi yung mga pastor na yan na nangangalakalalaki ng katawan, tamad magtrabaho, ay maghanap ng trabaho, ginagamit na trabaho ang pangangaral ng Bible, matatanggap nila ang kaparusahan ng Diyos, I tell you. Because God cannot be mocked. Kung anong itinanim ng tao ay nangaanihin niya sa huling araw. Ako, kung mangangaral ako, Lord, I don't need the blessing, yung mga materials na ganyan. If I want something, I'm gonna use my hand to work. I'm gonna buy this for your glory, para magamit ko sa pangangaral mo. At hindi naman ako, Panginoon, na mahilig sa mga damit. At hindi ako mahilig lumamon o kumain ng kumain. Whatever I have. Sa work nga, nagbabaon ako ng Skyplex lang. Meron dito Skyplex eh. Bumibili sa mga Asian store. Minsan yung Skyplex,
Papalaman ko yung, hindi lang minsan to, lagi kong ginagawa eh. Papalamanan ko ng saging. Minsan sa pandesal, may pandesal din dito, malalaki pa. Pandesal, lalagyan ko ng, alam niyo yung chicharon, yung chicharon malutong yun, di ba? Ayun, pinapalaman ko, kaya pag kagat ko ng pandesal, malutong. Napakasarap. Nabubusog na ako na ayun na yung lunch break ko. So makikita natin dito sa 1 Corinthians 4:16, therefore I urge you, imitate me. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians, imitate me. Bakit nasabi ni Apostol Pablo, imitate me? Yung magandang example ni Apostol Pablo, because sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just as I imitate Christ. Ginaya niya ang Panginoon o kinopya niya ang Panginoon. Kasi ang Panginoon sa Kristo hindi nagpayaman. Hindi kumulekta ng mga pera. Mayroong mga nagdo-donate sa kanya dun sa pagmi-ministry niya. Yung ginagamit nila sa pambili ng mga pagkain. And that time lang sa ministry. But not every day. Not every Sunday service. O Sunday worship. May Sunday na sila, may Saturday pa. Iba-iba almost every day. Nangongolekta ng mga tithes and offering. So itong mga tao kasi, akala nila gano'n ang principle ng Diyos. Hindi ho pagbibigay. Hindi ho pagbibigay. Kaya pag nagbigay kayo na nagbigay, yayaman sila, lalaking ulo nila, gagawa ng criminality, manggagahasa ng mga batang miyembro, at sasabihin na wag papalag dahil siya raw ang anak ng Diyos. Ginagawa yan na maraming kahit mga pastor sa born-again Christian. They're molesting their own members. At sasabihin na this is the way of holiness. Makikita natin they're devil na nasa suit ng o nasa damit ng tupa, nagdadamit tupa. Preachers, listen to this. Kung babasahin niyo yung 1 Timothy chapter 6 verse 6, ito para sa mga preacher na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Chapter 6 verse 6 hanggang 10. Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. And verse 9, but those, mga preachers, who desire to be rich will fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts. And at the end, God will gonna judge you. Guilty beyond reasonable doubt. At kayo yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na sisigaw kayo, Panginoon, nangaral naman kami And then Jesus Christ will gonna deny you. Hindi ko kayo nakikilala. You do, evildoers, doon kayo sa hell. Di ba sinabi ng Panginoon yun? Mga kapatid, kung kayo naghahanap ng spiritual answer sa inyong mga buhay ngayon, ipagkatiwala nyo ang inyong buong buhay sa Panginoon sa Kristo. Hindi sa akin, hindi kanino man, sa Kanya lang. Ako'y tagapagsalita lamang para sa Panginoon na sinasabi ko sa inyo. Either you believe or not, it's not my problem. If you don't believe in the Lord, if you don't believe in what the word I said from the Bible, it's not my problem. It's gonna be your problem in the future. Sooner or later, you will find out. You will figure it out. Ang sinasabi ko sa inyo, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Because this gonna be the last chance na binibigay sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ito yung inyong kapatid si Brother Joe. God bless at pagpalain kay lahat ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. Amen.